Amen. So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kawiwawers. Tayo pa rin po by bless na bless. Amen. So sa gabing ito ay muli na naman po tayong palalahanan ng salita ng Diyos at palakasin sa ating spiritual na pamumuhay. Amen. So sa gabing ito ay bago pa tayo mag-start, tayo muna po ay magmanalangin. Lord God, Father God in heaven, in the name of Jesus, we thank you, Lord God. We glorify you, Lord God. Lord, at sa gabing ito, Lord, ay papasalamat kami at muli na naman po kami, Lord, nagsama-sama sa aming online youth fellowship, Panginoon, Lord God, upang makaniig, Lord, at makinig ng salita, Panginoon, Lord God. Lord, sa gabing ito, Lord, ay nais po muna namin humingi sa inyo ng kapatawaran, ano man, Lord, mga nagawa namin pagkakasala at pagkukulang, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Lord God, at humihingi kami, Lord, ng wisdom and knowledge, Panginoon, Lord God, upang sa mga salita na nais mong sabihin, Panginoon, Lord God, ay maintindihan namin, Panginoon, Lord God. At maging sa tagapagsalita ngayon, Panginoon, Lord God, bigyan nyo rin po ako, Lord, ng wisdom and knowledge, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. So yun nga mga kapatid, muli isang pagpalang gabi sa ating lahat. So, ang aking i-share ngayong gabi ay pinamagatan ko po na do not depart from this book of the law. Amen. Sa Tagalog, wag tayong umalis sa salita ng kautusan. Ano bang salita ng kautusan? 'Di ba ang Biblia, the Bible? Ito po ang nais na sabihin ng Diyos sa atin ngayong gabi, mga kapatid, kung saan wag natin lisanin, wag natin iwan, o kaya wag natin kaligtaan o kalimutan ang aklat ng buhay. Amen. So, napakahalaga po na ating pag-aaralan ngayong gabi dahil sa panahon natin ngayon na more on online, more on blended learning tayo ngayon. Sana ay wag nating kaligtaan pa rin na basahin, pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Dahil ang ating teksto, mga kapatid, ay matatagpuan po natin sa Joshua 1:8. So, ating pong basahin. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but shall meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have a good success. Amen. So, sinasabi niya po sa Tagalog na huwag mong kakaligtaan basahin ang aklat ng buhay. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang masaad mo ang mga nakasulat doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. So yun po ang ating teksto, mga kapatid. So sinasabi ng Diyos sa atin na ang salita ng buhay ay kinakailangan na huwag nating kaligtaan. Amen? Huwag nating kalimutan basahin ang aklat ng buhay. At hindi lang po basahin, mga kapatid, kinakailangan din na ating pagbulay-bulayan, ating pag-aaralan. Amen. So, malalaman po natin kung ano ang ibig sabihin nito mamaya, mga kapatid. So, sa Joshua 1:8, ito ay naisulat po. Ito po ay naisulat sa Book of Joshua. Sino po ba si Joshua, mga kapatid? Si Joshua ay isang itinilaga noong before na namatay si Moises. Ipinalit si Joshua na assistant noon ni Moises, di ba? Simula noon sa Egypt, naging kasama niya si Moises hanggang sa paglabas nila sa Egypt, di ba? Yung pag-save ng Panginoon sa mga Israelita noong panahon ng mga Ehipto, ay niligtas nila ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo, di ba? So kasama ni Moises itong si Joshua. Ngunit itong yun nga, mga kapatid, si Joshua ay isang kanang kamay, assistant ni Moises. Amen. Kaya nung namatay si Moises ay si Joshua ang tinawag ni Moises upang
ilid naman ang Israelita. Amen? Ilid upang mag-cross sila sa Jordan River o Ilog Jordan. 'Di ba? Mababasa natin yung sa Book of Joshua, yung pag-cross ng mga Israelita sa Ilog Jordan na pinangunahan ni Joshua. So, so nakilala natin si Joshua, mga kapatid. So, ang ating bibig minsan nagagamit natin ito sa pag-usap. Men, sa karuwang ay miyo sayaw ta patchismis, ta dumatotolay. Sa karuwang ay miyo sa payaw ta pateteko. Tingin nyo kapatid, nalulugod ba ang Diyos pag ganun ang ginagawa natin sa ating bibig? Diba? Hindi. So, ang ating bibig dapat ay dapat nagagamit to glorify or honor God. Amen? Diba? Pinapakita na po dito sa Joshua 1:8 na ating mga bibig ay hindi dapat nakatuon sa mga bagay-bagay dito sa mundo, mga chismis. Amen? Imbes dapat ay pagbasa-basahin at pagbulay-bulayin nating salita ng Diyos. Amen? Dahil po dito mga kapatid, dahil ito po ang gusto ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Joshua. Amen? Na dapat ay sundin natin itong makalangit na gawain. Amen? Dapat ito ang masunod sa ating buhay. Dahil tayo po ay anak ng Diyos. Amen? Dahil tayo anak ng Diyos, kailangan natin sundin ang inuutos ng Diyos sa atin. Amen? Lalo tayong mga kabataan ngayon na ang dami nating binabasa na books o minsan yung mga Wattpad, di ba? Nauuso pa noon yung Wattpad. Kung ano mang nababasa natin sa social media, ito dapat mas pagtuunan natin ng pansin ang salita ng Diyos. Amen? The Bible, mahalin natin ang Biblia. Huwag natin ipagpalit sa ibang bagay ang salita ng Diyos. Amen? Kailangan i-prove natin, kailangan na patunayan natin sa Diyos na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Patunayan natin sa Diyos at sa mga tao na Jesus is alive. Ito yung identity natin itong Jesus is alive. Kailangan nakikita sa atin na buhay. Buhay ang apoy sa ating mga puso. Amen? At hindi patay. Amen? Diba? Sinasabi niya rin doon na ito din ay warning ng Diyos sa atin mga kapatid kung saan sinasabi niya rin doon sa Santiago 2:7 o James 2:7 kung saan sinasabi doon po na faith without action is dead. Amen? Ibig sabihin, kung meron kang pananampalataya sa Diyos pero hindi mo naman ginagawa, so, ang ibig sabihin nun ay patay ang iyong pananampalataya. Amen? Buhay ka nga sa mundong ito, pero ang iyong spiritual life ay patay. So, kapatid, as identity natin as Jesus is alive, kailangan buhay. Buhay ang ating action, buhay ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? So, mamawag gabuwagi ira, to aryatam uli, irelasyon tamta Diyos. Amen? So, aryatan dapat uli irelasyon tamta Bible. Amen? Dahil dito nakasaad lahat ng gagawin sa ating buhay. Ito din ang destinasyon ng ating buhay. Amen? So, meron pa akong 3 punto na nais na i-share sa inyo. Unang-una po ay remain in the Word. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Amen? Facebook Messenger can never take place of the Holy Book to get to where God wants us to be. Amen? Sa panahon ngayon, di ba? Mas uso na ngayon ang binabasa ng tao, Facebook, Messenger, parang habit na sa kanilang 2 apps na to. Kung minsan ng Biblia ay bihira lang natin nababasa. Amen?
ang Bible po mga kapatid ay ginawa na rin siya ng apps, di ba? Kung kaya dapat ang Bible, kung minsan ang mga tao tamad magdala ng libro, o punta sa church, pero tamad magdala ng libro. Dahil meron daw silang apps. Meron na nga tayong apps, dala-dala na natin yung apps na Bible. Minsan nakakaligtaan pa natin itong buksan, basahin. Amen? Maging sa bahay, mga kapatid. Maraming books dyan sa ating mga drawer, mga Bible. Pero aminin natin, minsan hindi natin nagagalaw. Minsan naalikabok na lang dyan sa gilid. Amen? So kaya nga mayroong Bible apps na binigay ang Diyos sa atin upang para mas mabilis, di ba? Open mo lang ang ganyan ng cellphone mo. Makikita mo na yung mga verse, mga chapter, kompleto pa. Minsan, di ba? May KJV pa, meron pang NIV. Amen? Di ba minsan sa Messenger, mga kapatid, pag no ari tam nasingan to nasin yari tolay to katekstang, di ba, matakiin nono tam, di ba? Kunwari ka pata Diyos, no masingan na yafu to si tam ay ari na sinta Bible. No, masingan na anak na scroll na not sin. No puro not sin na lamang kada agaw masingan na Diyos, di ba? Matakiin nono na Diyos. Mataki ka pa futo na maningang. So, kung anak ko ala na buluga isin Bible, diba? So ganun lang din mga kapatid. So ngayon dapat basahin natin ang salita ng Diyos. Amen. Araw at gabi po mga kapatid. Amen. Hindi dapat nangingibabaw tong social media apps na to, katulad ng Facebook and Messenger. Dapat mas nangingibabaw lagi sa ating buhay ang salita ng Diyos. Amen. As a Christians, as a believer of God, at sa pagsunod natin sa salita ng Diyos na dapat basahin natin ang aklat ng Diyos araw at gabi. Amen. Paglaanan natin ang oras, mga kapatid, ng pagbabasa ng Bible. Amen. We are Y-Wavers. Diba? Youth with a vision. Meron tayong vision, mga kapatid. Amen? Ito ang identity natin as a Y-Wavers, kung saan meron tayong vision. Ang vision na to ay to spread the gospel. Paano tayo makapag-spread ng gospel kung sa sarili natin ay hindi tayo nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos? Nilalayo natin ang ating sarili sa Bible. Amen. So wag nating kalimutan, mga kapatid, we are a youth with a vision. Meron tayong pananaw. Amen. As a believer of Christ. Kasi sinasabi niya rin sa John 15:16 na pinili tayo ng Diyos. Amen. So mga kapatid, sinasabi niya rin na tayo din ay katulad ni we are also a young Timothy. Kilala niyo ba si Timothy? Isang assistant o katulong ni Apostle Paul. Amen. Sa New Testament, kung saan sinasabi ni Paul doon na kay Timothy na share the word even in season or not. Ipahayag mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Kahit hindi tayo inatasan ng ating mga leader, mga pastors, na hindi tayo inutusan na mag-share doon. Amen? Pero, nasabi nga doon, di ba? Kailangan natin i-share ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Amen? Through conviction. Kino-convict ka na ng Holy Spirit na mag-share ka. Di ba? So, grab mo yung opportunity. Amen? Evangelism. Amen? So, isipin natin, kapatid, na tayo din ay katulad ni Timothy. Amen? So, sinasabi niya rin dito na man shall not live by bread alone. Amen? Na tayo, hindi lang tayo nabubuhay
dito sa mundo na puro pagkain lang. Kain dito, kain doon. So, sinasabi din ng salita ng Diyos na ang ating kaluluwa ay nagugutom din ng ating spiritual. So, kailangan pakainin din natin ng ating spiritual na salita ng Diyos. Amen. Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. So, ang ating physical na katawan ay nakakaramdam ng pagkagutom. Diba? Pag hindi tayo nakakain siguro ng isang araw, siguro manlulupay-pay ka. Amen. So, ganun din ang ating spiritual na pamumuhay. Nagugutom din siya, kaya kailangan din niya mapalakas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Mababasa natin yun sa Matthew 4:4. Amen? Na sumagot si Jesus na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen? At sinasabi niya rin po dito na we need Word of God to get wisdom and knowledge. Kinakailangan natin ang salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng karunungan at kaalaman. Amen? Para alam natin ang patutunguhan ng ating buhay. Amen? Sinasabi niya po dun sa Proverbs chapter 1, verse 2 to 5. Sabi po niya dito na sa pamamagitan nito, ang tao ay magtatamo ng karunungan at pag-unawa. Sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Verse 3, itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Verse 4, mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan. Ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tumpak. Verse 5, sa pamamagitan nito, ang matalino ay lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Amen. So, di ba, sinasabi po doon na ang tao ay magtatamo ng karunungan at pangunawa. Amen. Ang mga matatalino ay lalong tatalino. Amen. So, sinong gusto ba nating tumalino? Amen. So, basahin po natin ang salita ng Diyos dahil ito ay magdudulot sa atin ng pagkakaroon ng karunungan at kaalaman. Amen. At tinuturuan din tayo sa mga paraan ng matuwid na pamumuhay. Amen. At sinasabi din po doon na this is our light and our path. Ito ay magsisilbing ilaw sa ating dinadaanan. Amen. Holy Spirit warns us to not walk in darkness. Whereas offer of this word. Amen. Din po sinasabi niya sa John 8:12. Verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Amen. Na kung minsan sa mga tao, may mga Kristiyano din na akala nila ay lumalakad sila sa tamang daan. Akala nila ay lumalakad sila sa liwanag. Pero hindi pala. Nabulag sila sa ino-offer ng mundong ito. Nabubulag sila sa magandang ibinibigay o pinapakita ni Satan sa kanilang buhay. Kung kaya mga kapatid, ito na yung pagkakataon na sinasabi ng Diyos. Holy Spirit Winawarningan tayo ng Holy Spirit na huwag tayong lumakad sa daan na yun. Amen? Alam natin yung kapatid, alam mo nang mali, huwag mo nang ituloy. Amen? Look at this word. Some they swap their relationship to this word from the relationship of the Bible, our God. That Jesus, our first love. Pansin natin ang mundong ito ay pinagpapalitan nila ang kanilang relasyon sa Diyos sa bagay-bagay dito sa mundo. Tama po ba? Sinaswap nila. Kumbaga sa cellphone, swap mo nga ito. Isaswap mo sa ibang brand. Sa relasyon din natin sa Panginoon, minsan meron din ganyan. They are swapping their relationship to the God. Amen? So, hindi dapat ganun mga kapatid. Huwag natin ipagpalit ang ating relasyon sa salita ng Diyos. So, pangalawa po, number 2 is, and all the time, think about it. The word meditation
in Hebrews means basically to speak. Amen. So madaling sabi, ito ay dapat nagre-rema sa ating mga puso. So ito dapat hindi lang dapat kailangan basahin, kailangan pag-aralan natin. Amen. So pag sinabing pag-aaralan, yung talagang nagrema sa puso mo. Nag-sink in dito sa puso mo yung salita ng Diyos. Amen. Kailangan naintindihan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. So ganun dapat. So sinasabi niya rin dito, kinakailangan text reading, analyzing, studying, and memorizing the word. At sinasabi niya rin dito, it is not a task, it is a privilege to one of us. Hindi ito isang utos, kundi ito isang pribilehiyo sa bawat isa sa ating. Sinasabi ng pastor natin, basahin mo nga to. Pastor, ayaw ko, nahihiya ako magbasa. No, dapat wag mong ikahiya magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Ito ay pribilehiyo, mga kapatid. Hindi tayo pinilit na basahin ito, kundi ito ay pribilehiyo ng bawat isa sa atin. Nararapat lang po, kapatid, na gawin natin ito dahil tayo ay followers of Christ. Amen? It is a joy, like David, he said, "Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day." Maging si King David, love na love niya ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? So, pangatlo po ay in what it says, do it. Amen? Kung ano ang sinasabi, gawin mo. We are not hearers only, but doers of the word. Hindi lang po tayo tagapakinig ng salita, kundi tayo din ay tagagawa. Amen? Mababasa natin yun sa Santiago 1, verse 2 to 25. Amen? Hindi tayo tagapakinig na tulad ng isang tao na tumingin saglit sa salamin, matapos makita kanyang sarili ay kagad na aalis at nakalimutan na ang kanyang itsura. Dapat hindi tayo ganoon, kapatid. Amen? Binasa natin ang salita ng Diyos, nagrema sa ating puso, ginawa natin, inaksyon na natin. Ganun dapat ang maging habit natin. Amen? At sinasabi niya rin dun, live by the principles of the word of God, not the thought of this world. Amen? Na tayo ay mamuhay sa prinsipyo ng Diyos at hindi sa prinsipyo ng mundong ito. Meron pong dalawang prinsipyo, mga kapatid. Ito ay prinsipyo ng salita ng Diyos at prinsipyo sa mundo. So, saan kayo dun, kapatid? Pero sinasabi ng Diyos sa atin na mamuhay tayo sa prinsipyo ng Diyos o prinsipyo ng makalangit. Amen? Huwag tayong sumunod sa prinsipyo ng mundong ito. Amen? Mababasa natin yun sa 1 John chapter 2 verse 15. Po dito, 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen. So, pag ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos, ay maituturing natin na siya ang ating sinusunod at siya ang ating Ama. Amen. Pero pag tayo ay ginagawa pa rin natin yung nasa ng laman, nasa nating mata, ang sinusunod natin ng Ama ay ang ama ng mundong ito. At alam naman natin kung sino ang ama ng mundong ito, kundi si Satanas. Amen. So mga kapatid, muli, pinapaalala tayo ng Diyos. Amen. Na sumunod tayo at ibigin natin ang mga bagay na nasa langit. Amen. So, sinasabi niya rin po doon na if we fail to do that of what God expected,
but Lord still give us the provision. 1 John 1:9. Amen. Pag tayo ay pag hindi natin nagawa itong mga bagay na to, hindi tayo nag-remain sa salita ng Diyos, na hindi natin to iniisip araw at gabi, na hindi natin to nasasagawa sa ating buhay. Kung saan ay na-expect ng Diyos na dapat nagagawa natin as a believer, as a waver, amen, as a acts, amen. So, ang Diyos binibigyan tayo ng provision. Ano tong provision na to? 1 John 1:9, diba? Ano yung sinasabi sa 1 John 1:9? Kung ihayag ng iyong labi, amen, na ikaw ay makasalanan at tapat ang Diyos, na ikay patatawarin. Amen? So yun nga mga kapatid, ang Diyos ay binibigyan pa rin tayong pagkakataon upang magsisi, manumbalik sa Kanya, at sumunod ulit sa sinasabi ng Diyos. So huwag nating kalimutan, kapatid, na manatili sa salita ng Diyos, at sa lahat ng oras isipin natin lagi ang Diyos, at kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin, gawin natin. Amen? Dapat ang Diyos ay napaparangalan sa ating buhay. Mga kapatid, kapag nagawa natin to mga kapatid, sinasabi ng Diyos doon sa Joshua 1:8 na sasagana at giginhawa ang ating buhay. Amen? So, gusto ba nating sumagana at giginhawa ang ating buhay? Amen. So, dapat sundin natin ang sinasabi ng Diyos, na basahin natin ang talatang Diyos araw at gabi. Amen? At pagbulay-bulayan natin ito, kapatid. So conclusion na po tayo mga kapatid. Walking by faith means living life in the light of eternal. To obey the Bible even it conflicts with man's commands. To choose righteousness over sin. No matter what the cost, to trust God in every circumstances and believe God rewards those who seek Him. Amen. Hebrews 11:6. So, God bless us all. Amen and shalom.